no? Muli mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Kung yung narinig po sa ating ebanghelyo, ang sabi dito, ito yung ikatlong pagkakataon na si Jesus ay nagpakita sa kanyang mga alagad. Yung pong unang pagkakataon ay kay Maria Magdalena, na inakala ni Maria Magdalena si Jesus ay isang hardinero. Yung pangalawang pagkakataon po ay nung isang linggo, kung saan nagkakatipon-tipon ang mga alagad at nakapinid ang pintuan at wala doon si Tomas. At pangatlo po itong ating ebanghelyo sa ngayon, kung saan ang mga alagad ni Jesus ay nasa may lawa ng Tiberias. Ang isang pangalan po ng lawa ng Tiberias ay lawa ng Galilea. Pareho lang po yan. Pero maganda pong ating tignan kung gaano ba kalayo ang lawa ng Tiberias sa Jerusalem, kung saan namatay si Jesus at doon ay muling nabuhay. Ang sabi po nila, ganoon kalayo ang pagitan ng dalawang lugar na yaan. 80 miles ang kanilang distansya. Yung pong distansya ng Jerusalem sa Emmaus ay 7 miles. Pero itong distansya ng Jerusalem sa lawa ng Tiberias ay 80 miles. Ganoon kalayo. Bakit nandoon sa may lawa ng Tiberias ang ilan sa mga alagad ni Jesus? Sapagkat kanilang iniwanan na ang Jerusalem. Hindi sila nag-intay sa Jerusalem. Para bagang sinasabi ng ating mga ebanghelyo, ito yung ilang alagad ni Jesus na nagbalik sa lawa ng Tiberias kung saan dati sila ay nakatira at naghahanap buhay. Kaya ramdam natin sa kanila yung kawalan ng pag-asa. Sila'y nagbalik sa kanilang dating buhay at dating hanap buhay. Pero magandang paalaala rin po yan sa atin na kung saan tayo nandoon, doon tayo laging pinupuntahan ng ating Panginoon. Yan po yung unang punto ng ating ebanghelyo sa ngayon. Jesus is always reaching out to us. Siya mismo ang nagpupunta sa atin. Hindi siya nag-iintay lamang sa atin para tayo ang lumapit sa Kanya. Kung hindi saan man tayo nandoon, tayo man ay nasa lugar kung saan tayo ay nawawala ng gana o ng pag-asa, doon tayo pinupuntahan ng Panginoon. Doon tayo nilalapitan ni Kristo. Pero maganda po itong ating ebanghelyo sapagkat isa sa mga alagad, si Simon Pedro, ang nagsabi sa kanyang kapwa alagad, mangingisda ako. At ang sabi kaagad ng ilang alagad ay, sasama kami. Kitang-kita natin sa ebanghelyo sa ngayon na si Simon Pedro ang tinitignan nilang kanilang pinuno. Anuman ang kanyang sabihin, gagawin ng ibang mga alagad. Kapag sinabi ni Simon Pedro, mangingisda ako, agad-agad ang sinasabi ng ilang alagad, sasama kami. Alam po nyo, yan ang pinagmulan ng laro na ginagawa natin, yung Simon Says, di ba? Pag sinabi natin Simon Says, dapat lahat gagawin ang bagay na yun. Siguro magandang ating tignan, sino ba yung mga Simon sa ating buhay na kapag meron silang sinabi, ito'y agad-agad ating tinutularan. Ito'y agad-agad ating ginagaya. Kapag sinabi ng isang tao, ito yung kanyang gagawin, minsan tayo din, yun ang ating ginagawa. Kapag sinabi ng isang tao, siya'y pupunta sa lugar na yun, tayo rin sama kaagad sa kanya. Kaya sa ating ebanghelyo, napakalakas ng impluensya ni Simon Pedro sa kanyang kapwa alagad. Anuman ang kanyang sabihin, gagawin ng ibang mga alagad. Pero doon dumating si Jesus at maganda ang tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang sabi ni Jesus, mga anak, mayroon ba kayong huli? No, yun ang kanyang tawag sa mga alagad. Mga anak. Bakit? Hindi niya tinawag na mga alagad o kaya mga mangingisda. Ang sabi niya, mga anak. Sapagkat nung oras na yun, ramdam ni Jesus yung pangungulila sa kanyang mga alagad. No? Ramdam ni Jesus yung bigat ng kalooban ng kanyang mga alagad, yung kanilang pinagdadaanan. Pag tinawag kang anak, ibig sabihin, merong concern. Ibig sabihin, merong malasakit.
Ibig sabihin, nararamdaman ng isang tao ang iyong nararamdaman o pinagdaraanan. No, kaya nga sinasabi ng ating ebanghelyo ngayon, ano man yung ating mga pinagdaraanan sa ating buhay, yun ay ramdam mismo ni Jesus. Pero ang sagot agad ng mga alagad kay Jesus ay wala po. No? Kitang-kita na yung kanilang sagot napakaikli, napakasimple. Pero sa isang banda ay ramdam natin na parang sila ay wala lamang huli kung hindi sila mismo parang walang gana. Sapagkat ang lahat ay parang naging kabiguan sa mga alagad. Pero yan din po yung paanyaya sa atin, na sabihin natin talaga kay Jesus, ano ba ang katayuan natin sa buhay? Sabihin natin kay Jesus kung meron bang laman o wala yung ating mga lambat. Kasi minsan ang tukso natin ay magpanggap tayo na maraming huli yung ating lambat, na okay lamang yung ating puso, yung ating kalooban, na parang tayo ay hindi apektado sa anumang nangyari sa ating buhay. Kaya po sa ating ebanghelyo, talagang lantaran at deretsahang sinagot ng mga alagad ang katanungan ni Jesus, at ang kanilang sagot ay wala po. Kaya mga kapatid, matutulungan lamang tayo ni Jesus kapag tayo ay talagang tapat na sinasabi sa Kanya ano ba talaga ang nangyayari sa ating buhay, sa ating kalooban, at tayo ay hindi nagpapanggap na maayos ang ating mga puso, na maraming huli yung ating mga lambat. Pero sa ating pong ebanghelyo mga kapatid, inutusan ni Jesus ang mga alagad na ihagis ang kanilang lambat sa isang dako ng dagat. Sa ating ebanghelyo, walang excuse yung mga alagad. Ang sabi lamang ng ating ebanghelyo, kanilang inihagis ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Agad-agad sumunod ang mga alagad sa utos ni Kristo. Sa isang banda, pwedeng hindi naman sumunod ang mga alagad na yan. Bakit? Kasi sila ay bihasang mangingisda. Pwedeng sabihin nila, alam po namin yung aming ginagawa, pero wala pa ring huli sa buong magdamag. Kami po ay bihasang mangingisda, pero kami ay nabigo sa buong magdamag at walang laman yung aming lambat. Pero sa ating ebanghelyo mga kapatid, kanilang ipinaisantabi yung kanilang yabang, no? Yung kanilang pride, at kanilang sinunod ang sinabi ni Kristo. At dahil doon, kanilang nakita yung napakaraming huli sa kanilang lambat. Yan ang pangalawang punto ng ating ebanghelyo sa ngayon. Hindi lamang si Jesus is reaching out to us, pero pangalawang punto ng ating ebanghelyo is that Jesus responds to our needs. Ano man yung ating pangangailangan, tinutugunan mismo ni Jesus. Kapag alam niya na walang laman yung ating lambat, kapag alam niya na walang gana yung ating kalooban, ito ay kanyang tinutugunan. Pero sana tulad din ng mga alagad sa ating ebanghelyo, handa tayong sumunod sa pinag-uutos ni Kristo. Kasi baka may mga pakakataon ang nagiging hadlang o balakid sa atin ay yung ating kayabangan, na parang alam natin ang lahat, na parang kaya nating gawin ang lahat ng bagay. Pero mga kapatid, sa bandang huli ng ating ebanghelyo, ano ang sinasabi dito? Nung napakaraming huli ang kanilang lambat, ang sabi dito, sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon iyon. No? Nakilala po na si Jesus ang nasa kanilang harapan, hindi ni Simon Pedro. Sino ang nakakilala sa kanya? Ang minamahal na alagad. Huwag po nating kalilimutan, nung tumakbo si Magdalena sa kanyang kapwa alagad, kay Simon Pedro at ang minamahal na alagad, silang tatlo nagpunta sa libingan ni Jesus. Pero ano ang sabi doon? Yung dalawang alagad pumasok sa libingan. Si Simon Pedro, nakita niya na walang laman ang libingan. Pero nung pumasok ang alagad ni minamahal, kanyang nakita ang libingang walang laman at siya'y nanampalataya. Yun ang pinagkaiba po ng minamahal na alagad kay Simon Pedro. Kaya niyang makita si Jesus, hindi lamang kapag puno ng isda ang kanilang lambat,
kung hindi kaya din niyang makita na nandiyan si Jesus, kahit yung libingan ay walang laman. Yan po yung pangatlong ating tignan. Sa ating buhay ba, kailan ba natin kayang makita ang Panginoon? Baka minsan, madali nating makita ang Panginoon kapag sagana ang biyaya, kapag malusog yung ating pangangatawan, kapag walang problema yung ating pamilya. Pero yung minamahal na alagad, kanyang nasabi ang Panginoon iyan, kahit yung libingan ay walang laman. Pero yung huling bahagi po ng Ebanghelyo, ito ang maganda. Sapagkat sa huling bahagi ng ating Ebanghelyo, ang sabi dito, pagkaahon nila sa pampang, ay nakakita sila doon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Ito pong si San Juan bilang manunulat, maganda yung kanyang detalye. Ang sabi diyan, nakakita sila roon ng mga baga. Alam po nyo, merong nangyari bago po itong ating ebanghelyo na meron ding binanggit na baga. Kailan yun? Nung si Jesus ay sinusuri ni Caifás bago hatulang siya'y patayin sa krus. At nung oras na yun, nandoon si Simon Pedro. At siya mismo'y tinanong, at ang tanong sa kanya, kilala mo ba ang taong ito? Ikaw ba ay kanyang alagad? Pero 3 beses, tinatwa ito ni Simon Pedro. At siya ay tinignan ni Jesus at nakita niya ang nagbabagang apoy nung oras na yun. Mga kapatid, na ulit sa ating ebanghelyo ang ganoong senaryo, yung merong nagbabagang apoy. Pero sa pagkakataong ito, si Jesus hindi hinuhusgahan si Simon Pedro. Si Jesus tinatawag si Simon Pedro para kumain kasama niya. At ang maganda nga sa ating ebanghelyo ay ito. Ang sabi ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Ano ang tawag niya kay Simon? Anak ni Juan, buong pangalan. Kapag ikaw ay tinawag ng asawa mo sa iyong buong pangalan, ibang ibig sabihin niyaan. Kapag tinawag ka ng iyong magulang sa iyong buong pangalan, ibang ibig sabihin niyaan. Kapag tinawag ka ng iyong guro o ng iyong boss sa iyong buong pangalan, ibang ibig sabihin niyaan. Parang sinasabi niyaan, galit yung tao. Pero sa ating ebanghelyo, mga kapatid, tinawag ni Jesus sa buong pangalan si Simon, anak ni Juan, hindi dahil merong galit sa kanya. Kung hindi kapag tinawag ang isang tao sa kanyang buong pangalan, ano ang tanda noon? Bagong buhay, bagong pagsilang, bagong simula. Yan po yung pangatlong punto ng ating ebanghelyo sa ngayon. Jesus is restoring us. Tayo ay binabalik ni Jesus sa kanyang piling. At tayo ay kanyang binabalik sa kanya bilang kanyang mga alagad. Ano man ang ating kahinaan, ano man ang ating nagawang kapalpakan sa nakaraan. Mga kapatid, ito yung 3 bagay na paalaala ng ating ebanghelyo sa ngayon. Kung si Jesus ay nagmamahal, sana tayo din, ganun yung ating pag-ibig sa bawat isa. Pero 3 bagay ang mahalaga kapag tayo ay nagmamahal. Kapag tayo ay nagmamahal, we reach out to the person we love. Tayo mismo ang nagpupunta kung saan sila nandoon. At hindi lang tayo nag-iintay sa kanila na lumapit sa atin. Pangalawa, kapag tayo ay nagmamahal, we respond to their needs. Ating hindi kayang tiisin na ang kanilang lambat ay walang laman. Kaya kapag tayo ay nagmamahal, tinutugunan natin ang pangangailangan ng ating minamahal. Pero pangatlo, kapag tayo ay nagmamahal, we restore them back. Kapag mahal natin ang isang tao, ating hindi pinababaya ang mawala sa ating piling. Kung hindi binabalik natin muli sa ating mga puso at kalooban. 3 R ang sinasabi sa atin ng ating ebanghelyo kapag tayo ay nagmamahal. Reaching out, responding to the needs, and restoring the person back. Amen.